Mga celebrities na nag-react sa habulan sa Senado at pagtakas ni Bato de la Rosa. DJ Chacha. Ang radio DJ at broadcast journalist na si DJ Chacha ay binibigyan ng update ang mga followers sa mga kaganapan noong Lunes ng hapon sa Senado sa kanyang social media. Sinabi pa niya na, di na kailangan ng Netflix sa politika ng Pilipinas. Entertain tayong lahat. Bawat araw, kaabang-abang. Nalaman din na kinukuha nila ang pahayag ni John Vic Remulla sa naganap na habulan at pag-aresto kay Bato, pero hindi pa ito sumasagot sa kanila. Sinusubukang kuhanin ng aming programa ang panig ni DILG Secretary John Vic Remulla, pero wala pa itong tugon sa ngayon. Agot Isidro. Nag-iwan din ang aktres at singer ng kanyang reaksyon sa mga kaganapan sa Senado at sa habulan na nangyari kay Bato at sa NBI. Ani Agot. Just saw the CCTV. We have a runner. Pero bago niya ito ipinost, nabasa muna ang unang mensahe niya na nagsabing, hulihin niyo na si Bato. Jake Ejercito. Hindi rin napigil ang paglalabas ng reaksyon ng aktor na si Jake Ejercito sa nangyaring pagkakatalisod ni Bato sa hagdan habang nakikipaghabulan sa mga NBI agents. Sa post niya sa social media, napasabi siya ng, Strava reveal naman dyan, Sen. Ang Strava ay isang GPS-based tracking app at social network para sa mga atleta na ginagamit sa pag-record ng pagtakbo, pagbibisikleta, hiking at iba pang aktibidad. Umabot sa 1.5 million ang views ng post na ito sa X. Subalit marami rin ang nanghihingi sa kanya na i-call out din niya ang half-siblings niya na bumoto ng yes para mapalitan si Tito Sen at nag-abstain sa pagboto ng bagong leader sa Senado. Bella Padilla. Very vocal ang aktres sa kanyang mga opinyon at pagbibigay ng saloobin tungkol sa nangyayari sa bansa. Ang maikling post niya na Lunes sa social media ay may kasama palang mga katanungan sa pagpapakita ni Bato sa Senado. May ilang katanungan si Bella sa mga naganap, lalo na sa pagsagot ng mambabatas sa isang reporter ng pasigaw at galit. Aniya, number 1. Who gave that man the right to shout at a woman? Calmly asking him questions that are valid. Senator, bakit ka andito? Yes, we'd like to know. Ikaw na nga nagsabi na sumusweldo ka. So nasaan ka recently? Sumusweldo kang hindi ka pumapasok? Okay ba yun? Number 2, why so hysterical? Calm down. Did you come to work today to finally do some good work today, sir? Number 3, is there no citation for being gone for so long? I was in the ER the other day, but I still rushed to work immediately after, and I'm not even important. Aren't senators important? Don't their decisions affect millions of lives? So their wages being high is justified. But if they don't come to work, what happens? Bea Binene. Ang aktres na si Bea Binene naman ay hindi napigil sa paglalabas niya ng kanyang saloobin sa nangyaring habulan sa Senado sa pagitan ni Senator Bato at ng NBI. Sa kanyang social media post, nasabi niyang, oh my, God bless the Philippines. May mga followers ang nakisimpatya sa kanya, pero may ilan din ang nagalit dahil magkaiba sila ng political views. Julian San Jose. Simple pero may ibig sabihin ang pag-iiwan ng aktres at singer na si Julian ng kanyang reaksyon sa kaguluhan sa Senado. 3 clown emoji ang nakita sa kanyang social media. Isang follower nga niya ang sumagot dito at sinabing naging circus ang gobyerno. Doris Bigornia. Ang veteran broadcast journalist na si Doris Bigornia ay napabalik muli sa social media para maglabas ng kanyang saloobin sa mga pangyayari noong May 11 na nasaksihan ng maraming tao sa tangkang pag-aresto kay Bato. Maikli lang ang kanyang naisulat, ngunit makabuluhan. Mababasa ang paglagay nito ng Pilipinas sa post na sinamahan niya ng crying face emoji. Linda Humilla Abalos. Ang veteran broadcast journalist at digital news executive na si Linda Humilla ay hindi rin nakatiis na hindi magbigay ng kanyang reaksyon sa nangyari sa Senado noong Lunes. Isinama rin niya ang isang reposted post ng mga nagrarally sa labas ng Senado na nagsabing, Free General Bato. Ito naman ang naging sagot ni Linda. Free Bato, ayaw niya naman lumabas dahil takot maaresto. Teddy Casino. Ang activist, writer at journalist na miyembro ng Bayan Muna
ay nagpost ng kanyang pahayag tungkol sa kaguluhan sa Senado noong Lunes ng hapon. Aniya sa social media. Mas exciting pala sa Senate. Dagdag pa niya, Sara, litisin. Bato, arestuhin. That's the tweet. Good night. At bago naman matapos ang kanyang gabi, nag-iwan din siya ng mensahe sa senador. Ang dinidemand mong due process at pagrespeto sa iyong mga karapatan ay ang siya mismong ipinagkait mo sa mga biktima ng bogus na drug war ninyo ni Duterte. Dr. Raquel Fortun. Ang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun ay nagbigay din ng kanyang saloobin tungkol sa nangyaring habulan sa loob ng Senado at pagtakas ni Bato sa NBI. Post niya sa kanyang social media. Why we can't have nice things in the Philippines. That. Pathetic. Napaisip din siya kung yung mga kasamang tumakbo ni Bato sa Senate, relatives niya? At biglang napatanong kung ako kaya pwedeng magtago sa UP? Direk Eric Mati and Lamon Bautista. Natuwa naman ang mga netizens sa nabasa nilang comment mula sa magaling na direktor na si Eric Mati sa kanyang social media na may kinalaman sa pagtakas ni Bato sa mga NBI agents. Napatanong siya kung sino ang naglabas ng CCTV footage ng nangyaring nakakahiyang habulan dahil hindi man lang daw iginalang si Bato. Sumagot naman dito ang komedyanteng si Ramon Bautista at sinabing hindi man lang daw inedit out yung parteng nadapa ang senador. Sagot naman ulit ng direktor. Ayaw daw kasi nila ng splice o pinalitan para authentic mismo ang kuha nito. McCoy Dubs. Tila isang reenactment naman ang ginawa ng content creator at TV host actor na si McCoy Dubs. Ipinakita kasi niya sa kanyang social media ang isang video kung saan siya ay kunwaring nag-exercise at umaakyat ng hagdan. Ang nakalagay nga sa video caption ay, "Me completing 10,000 steps a day." At mapapansin doon ang pagkadapa niya sa isang step ng hagdan, tulad ng nangyari sa pagtakbo ni Bato sa fire exit ng Senado. Sinabi rin niya na ang daming nangyari sa araw na yon. Romnick Sarmenta. Nabasa rin sa kanyang social media ang paglalabas ng aktor ng kanyang saloobin tungkol sa mga kaganapan noong Lunes sa Senado. Ani Romnick. Sukdulan ng pagkawalang hiya ninyo para ituring itong isang laro ng kapangyarihan at kampihan. Para isang tabi ang kabutihan at kaayusan ng kapwa at mamamayan. Sukdulan ang pagkaganid ninyo. Sukdulan ang kasamaan. Wala kayong pagmamahal sa bayan. Ding-dong bahan. Ang PBB Alon naman ay nag-iwan ng isang nakakatuwang mensahe sa kanyang social media sa nangyaring habulan sa Senado. Aniya, yung CCTV operator na naglabas ng footage should be given a big raise na sinamahan ng laughing emoji. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating listahan ngayon? Share your thoughts in the comment section below.